Isa na namang pagdinig, impeachment trial. Meron na naman tayo natuklasan at nakakagulat na nasiwalat. Oho, dahil may isa pang piatos. At sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, ano ho, aba, tila balak pa nilang gawing fruit salad. 'Di ba? Ang dami. May chichirya, may pagkain, 'di ba? Kung ano-ano. So dito sa ibabalita ko sa iyo, papakita ko sa inyo, napansin tila yata gagawin niyo bang fruit salad tong mga pangalan, itong mga kung sino-sino pinaglalagay niyo dito. Fruit salad daw eh. O sige nga, ano bang fruit salad 'yan? Tila gumawa raw ng fruit salad ng mga pangalang nasa resibo na tumanggap ng confidential funds ayon sa prosekusyon. Meron kasing apelidong Kamote. Fruit salad. Yummy, yummy. Pinapanood ni Siopaw yan sa Sesame Street na ano. Fruit salad. Yummy, yummy. Isa pa nga. Tila gumawa raw ng fruit salad ng mga pangalang nasa resibo na tumanggap ng confidential funds ayon sa prosekusyon. Meron kasing apelidong Kamote, Mangga, Keso at iba pa. Butang na talaga tong mga tauhan ni Sara Duterte at saka ito mismo si Sara Duterte, bangag talaga eh. 'Di ba? Sino mang gagawa ng ganyang style ng ano, 'di ba, pangalan, pambangag lang 'yan eh. Meron ding kapangalan at kaapelyido ang misis ni Presiding Officer Cheese Escudero. Nasa frontline ng Heart Evangelista. Ayun, The Wiggles, thank you Marbe Rabilla, tama ba? Pinapanood ni Siopaw yun. Pag yun ang tumutugtog, nakaganto lang si Siopaw. Habang, fruit salad, yummy, yummy. balitang yan, si Mean Los Baños. Kung noong nakaraang linggo merong Mary Grace Piatos at Renan Piatos with single T, meron ulit Piatos na nakuha sa higit 1,000 acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Siya si Pia Piatos Lim. Putik na yan, naging inchik pa. Naging Chinese naman. Mary Grace Piatos. Ngayon naman, Pia Piatos Lim. PPL. Ayos talaga mga tirada nito ni Sara Duterte. Pambangag talaga eh. Single T at nakatanggap ng 140,000 pesos. Base sa acknowledgement receipt, para raw ito sa biniling impormasyon ng OVP kay Piatos Lim. Pero hindi lang yan ang kinwestiyon ng prosekusyon dahil meron pang Ralph Josh Bacon. Bacon, almusal. Kompleto na. May almusal. Anong Pauco at Heart Santiago. Kaya si Attorney Kapunan napakomment. Bacon. Okay. Alas 12 na, gutom na tayo. Alas 12 na gutom na tayo. Kanina, Madam Witness, merong Pauco tsaka merong Heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Hindi naman. Bakit hindi? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? May pagkain na bacon, may parang kamag-anak ni Hart. Why did you not verify the names in this 1,049 acknowledgement receipts? Paliwanag ni COA Auditor Sailin Del Campo sa muli niyang pagtestigo sa impeachment trial, compliance audit ang ginagawa ng COA. I-check po namin kung compliant ba sa joint circular at kompleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin. Sa pagbusisi pa ng mga resibo, pinuna ni Kapuna ng ilan sa mga apelyido ng mga nakatanggap umano ng Confi Funds ni VP Sara. Mga tunog, politiko raw kasi. Kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla! Merong Beth Revilla, Clarice Honteveros, Jose Jocno Jr., dalawang Lapid, gaya na Diane Maple at John A. Lapid. Nag-submit ba ang Office of the Vice President para patunayan talaga na itong medical, grocery, etc. tables talagang ginamit sa confidential
funds. Wala pa po silang naging action after ma-receive nila ito. Ayon sa Grabe, no? Ganun po mga kababayan ko talaga, nang gagago, itong si Sara Duterte bangag. Oho. Di ba? Saan naman ho kayo nakakita na hanggang ngayon wala pa rin silang maibigay, mailabas? Sa makatuwid, sabihin na natin, rekta na natin, resibo, hindi nakakapag-comply. Na which is kailangan nga, lalo kung pagkain o gamot yung binili mo, putang inantong si Sara Duterte. Bangag talaga eh. 'Di ba? Matik meron kang makukuwang resibo. 'Di ba? OR. Ay nangyari, OA. Overacting magpalusot. Overacting tumangging sumagot. 'Di ba? Oh. testigo, ito ang mga resibong ibinigay ng OVP para i-justify ang paggamit ng kanilang confi funds. Oh. Kasunod yan ang inisyong Audit Observation Memorandum ng COA nang makitaan ng OVP ng paglabag sa paggastos ng confidential funds noong first and second quarter ng 2023. Kita ninyo, mga DDS na bobo, may paglabag, hindi ba malinaw sa inyo na nakitaan ng COA ng paglabag? Ano po, hindi po ito sinasabing ng mga DDS na nakarang kesyo, anong tawag doon? Na-clear na daw ng COA. Tanga! Na-clear. Bobo talaga yung mga DDS eh. Oh. Samantala, umabot si Del Campo sa pag-evaluate ng confi funds ng OVP hanggang third quarter ng 2023. Ang mga pangalan naman sa AR, Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Isda naman yun. Ito. Xiao. Ano yung keso? Ang mga pangalan naman sa AR, Beverly Claire Pampano, Isda. Matthew Queso, Matthew Keso. Oh. Xiaomi 8, Oh. Cellphone. Xiaomi. Di ba Shaolin Soccer yan? Xiaomi 8 daw. Putang ina to mga ano talaga tong ni Sara, oh. Oh. Jay Camote at Chika Mote. Miggy Mango. Oh. Mickey Mango. Lap trip ka, boy. Oh. Gumawa ataw ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262 Miggy Mango for 50,000 pesos. Ano ang masasabi mo dito, Madam Witness? Yung mga acknowledgement receipts po na purchase of supplies, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain po na ipinambili po talaga ito ng supplies. Oh. Sa huli, dahil daw sa mga violation na nakita ng COA sa mga paggamit di umano ng confi funds ng OVP, ay nag-issue ng Notice of Disallowance na halagang 375 million pesos o buong confi funds sa loob ng 3 quarters ng 2023. Nagsumiti rin daw ng Intel Operations Report ang Office of the Vice President sa COA bilang patunay na nagkaroon ng successful intel gathering gamit ang mga detalye na ibinigay ng mga informants na binayaran nila gamit ang confidential funds. Sa nasabing report, nakasaad daw ang mga aktibidad na dinaluhan ng Vice Presidente at ang mga posibleng threat doon. Pero nakulangan dyan ang COA. Ang tanging sinasabi lang daw kasi ng mga dokumento ay walang untoward incident na nangyari sa bise sa pagdalo niya sa iba't ibang aktibidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga naka-attach daw na dokumento na proof of success para sa intel gathering, Mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices. Satellite office po nila sa Bacolod, ang nakalagay po rito na activity nila is provided rice bags to Morsha fire victims, Baka confidential ang rice victims na yan. tupad beneficiaries at VCNHS Gym, Dole, tupad payout. Wow! Ngayon nyo ngayon sabihin sa akin, mga DDS, ina nyo, ha? Di ba? Narinig nyo naman siguro, gumagamit ng tupad, ha? Ang OBP nyo. Oh.
'Di ba? Nagmamalinis kayo kay si Sara, ganto, ganyan-ganyan. Ayan nga, oh, pasikreto pa. King ina nyo. Ulitin ko, marinig nyo, oh. Activity nila is provided rice box to Morsha fire victims. Oh. Baka Fire victim, kailangan confidential pa rin. Oh. confidential ang rice victims na yan. Oh. Tupad beneficiaries at BCNHS Tupad beneficiary. Bakit di ko confidential mo yan? Oh. Gym, Dole, Tupad payout. Ang dami, may tupad doli pa, oh. Kala ko ba? 'Di ba? May ganyan pa si Sara, oh. Oh. Pero paglilinaw ng testigo, hindi dyan ginamit mismo ang Oh. confidential funds, kundi Oh. sa surveillance activities na ginawa bago dumalo sa mga activities na yan ang bise. Pag sinabing there were no untoward incidences, hindi ba evidence of success yun? Walang yung mga komunista, yung mga terorista, imbis na nag-away-away, tumanggap na lang ng rice pack, tumanggap na lang ng tupad. Ang hinahanap po kasi is payment of rewards. Meron bang, dun sa probable threat na yun, may nahuli ba? Parang ganun po. Yun ang magwa-warrant ng payment of rewards po. At wala kang ganon Yun po ang na hindi nakita hindi sa po evaluation mo, Madam Witness. Opo. Kasi mga kaiksena, pwede kasing sabihin ganito, eh. Alam, naisip ko, napalusot ng ng team ni Sara. Halimbawa, pupunta si Sara sa isang festival, sa Bangag Festival sa Davao. Kunyari lang, pupunta siya doon. So, may confidential funds, gagamit sila kuno ng confidential funds para security. Kasi may threat sa buhay ni Sara Duterte. Gagather sila ng information para security, para sa intel, kung may ganun ba talagang natutunugan, at magsasagawa ng tawag dito, full force na security. 'Di ba? Oh. Pwedeng sabihin na, walang nangyari, 'di ba? Wala nang dinapahamak si Sara Duterte. Pwede na lang sabihin na ganun. Ngayon, yung ginastos na pera na yon, which is wala naman, pwede ka mag-imbento nga kasi. Nakukuha nyo, pwede ka mag-imbento. Gagamitin mo sa security ko kasi merong banta sa buhay ko dito. Gagastos kami ng 120 million o 125 million para sa information, para sa intel, mga ganyan. Pero ending, wala naman. Pagdating ng bayaran, tiba-tiba tayo, pre. Nakagawa ng listahan para sa ganito, security, intel. Kaya nga naghahanap ng katibayan tong si Mami. 'Di ba? Kung tutusin, kaya gano'n lang yung ibibigay ni Sarah mga acknowledgement receipt na binigyan na lang binigay ng gamot, kapalit gamot, 'di ba? Kung tutusin yan, mga kaiksena, gawa-gawa lang ni Sarah yan, eh. Gawa-gawa lang ng opisina ni Sarah yan, eh. Budol nga, sa kung tutuusin, halimbawa ako si Sarah. Si Sarah ako, kunyari, pero ako maging Sarah. Nakita yun naman yung post ko, di ba? Salamat, Dok, yan si Sara Duterte, eh. So, pagpalagay na natin, Sara ako. Baya, wala tayong pera. Kailangan tayo magkapera. Ma'am, meron po tayong pondo, confidential, meron. Magkano? Nasa 500 million, ma'am. Sige, ganito. Palabasin nyo na may threat ako, pupunta ako ng Ilocos. Di ba? Palabasin nyo, siguro mga 3 weeks pa bago magkaroon ng event sa Ilocos. Palabasin nyo na may banta sa buhay ko sa Ilocos, mag-gather kayo kuno ng ebidensya, pero palabasin nyo na lang na ang pangalan niya ay J. Camote. Yan, diyan kayo bumili ng impormasyon. Ikaw, dito ka bumili kay Miggy Mango ng impormasyon. Pero, wala naman talagang ganon. Nakukuha niyo yung ibig sabihin na madali lang pumaldo si Sara Duterte talaga, eh. 'Di ba? Kasi may security ni Sara, meron pang anong sense nung, kung tutuusin, sinabi niya kasi dito, security ni Sara sa event sa isang ganito, festival, 'di ba? Sa dami ng security mo, gagamit ka pa ng mga intel para security mo, gagamit ka pa para sa ganito, ganyan-ganyan. King inan to.
'Diba? Oh, where na yung Andilim? Kaya talagang gumamit yan mga kaiksena ng mga inventong pangalan kasi nga, budol lang naman yung ginawa nila na may ginastos para may pakita lang pagka nag-report sa COA. Kaso, hindi sila lulusot dahil may mga tao talaga nagbabantay sa kaban ng bayan. Oh. Pagdating naman sa mga AR ng Department of Education, natalakay sa impeachment na permado ang mga ito pero iba-iba ang mga petsa. Kaya tanong ni Attorney Kapunan, mala Superman ba ang Special Disbursing Officer? Oh. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Council The Correspondent. question is speculative, Your Honor. Ayun na, maatake na si Yaya. Si Kiray, si Madam. Oh. Speculative pala. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's in one day. hypothetical. Nagmanifest si Kapunan na huwag itong tanggalin sa record ng hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hop! Ngayon, mga kaiksena, malinaw na malinaw talaga rito na may panggagago sa part ng team ni Sara Duterte sa pagiging DepEd secretary niya at pagiging vice president niya at lalong-lalo na sa pondo ng Office of the Vice President, confidential fund at kahit ano-ano pa. 'Di ba? Malinaw na malinaw 'yan. Okay? So itong susunod na ipapakita ko, sigurado may masasaktan na namang mga DDS. So type action, punta tayo dito.